Hello, good afternoon. May sasagutin lang tayo sa regarding dun sa may nag-post nagtatanong kung ano maganda gamitin. It's either PLC and FBT or ano ang pinagkaibahan sa dalawa, no? Anyway, short explanation lang regarding po sa bus topology and star topology, which is ang PLC po ay isang uri ng topology at ang tawag nito ay star topology, which is yun yung ginagamit ng mga big telcos, like sa mga kilalang telcos like Globe, PLDT, ano ba, Converge, or even some cable companies. Mostly ang ginagamit nila is ang star topology. Now, itatanong nyo kung bakit. Actually, na-explain ko na ito sa mga past bootcamps or past lecture ko through online or actual na mga lectures. First, yun nga, bakit yung ibang tanong kasi kung talagang reliable yung FBT, bakit po ito hindi ginagamit sa mga dating first na mga IC providers, big telcos, like for example, gaya ng sinabi ko kanina, PLDT, Globe, yan naman talaga yung mga nauna. Sunod na dyan si Converge. Well, dati kasi ang explanation dyan kung bakit hindi ginagamit yung FBT sa dahilanan na before si FBT ay ginagamit mostly sa mga cable TV operators or cable TV system, which is sa cable TV system is gumagamit lang ng dalawang wavelength. At ano ito? First is yung 1310 nanometer at saka second is yung 1550 nanometer wavelength. And then si cable TV is dalawa lang yung carry niyang wavelength. Mostly sa mga transmitters niya is 1310 lang. Compared to FTTH is meron na tayong 1490 nanometer wavelength. And then si 1550 naman is ginagamit for EDFA, amplification ng optical power, which is to amplify lalo na sa mga malalayong lugar na pinaglalagyan ng cable TV connections. And then balik tayo doon kung bakit hindi nila ginagamit yung FBT before. Kalalahanan nga wala silang 1490 wavelength. So pagdating ng panahon, nakapag-come up tayo ng option which is ginagamitan natin ng FBT at nakapag-request tayo na magpagawa ng FBT, which is kasama na yung doon ang 1490 nanometer wavelength. That's the reason why, well, yun naman talaga ang tingin ko na dahilan kung bakit din nila ginagamit yung FBT at naggumagamit sila sa PLC. Kasi ang PLC, simulat ng pagkalabas noon is naka-open window siya. Ibig sabihin is carry na niya lahat ng wavelength from 8050 to 1650 nanometer wavelength, you know? Unlike si FBT kasi is nagtatarget lang siya sa dalawang wavelength, which is yung 1310 saka 1550. Now that's the reason why kung bakit hindi ginagamit. Now, kung itatanong nyo naman kung bakit kung alin ang maganda, may iba sumasagot pag ang CFBT ang gagamitin mo pang maliitang bandwidth lang, no? Which is ano naman,
Siguro, hindi lang nila alam yung pinagsasabi nila. Ang pinag-uusapan natin dito is optical power. Hindi natin pinag-uusapan dito ang bandwidth. Ang fiber, ang optical power is carrier only, no? Yan lagi niyong tatandaan. Ang optical power is carrier only. Yung bandwidth limitation is nagdidepende yan sa infra mo, no? Even though maglalatag ka ng 1 core, even though maglalatag ka ng 144 core, or even times 2 pa niyan, kung ano ang bandwidth na ibubuga dun sa server mo, yan din ang kaya niyang patagusin. Basta, dumadaan sa fiber, dumadaan sa tamang optical power. Now, hindi naman yan katulad ng tubig na pag malaki ang hose na nilagay mo, malaki din ang bandwidth na darating sa iyo. And then, pangalawang example pa is sinasabi, totoo naman, kung mag-EFBT ka, is malaki ang matitipid mo. Kasi nga, based on my explanation before, compared to PLC or star topology, and one NAP box or one PLC splitter is one core input. Unlike dun sa FBT, is even though maglalagay ka ng one core, gagamit ka ng one core for multiple NAPs or multiple PLC. Kaya malaki ang maititipid kung ang pag-uusapan natin is fiber optic core. Kasi nagbe-base ang presyo sa fiber optic cable kung ilang core ang nasa loob nito, no? Now, regarding sa performance, pareho lang silang performance as long as gagamit ka ng FBT na kompleto naman yung wavelength. Like ang tinatawag natin is open window, meaning to say andun na lahat kasama ng 4090, 1310 and 1550, no? Wala siyang pinagkakaiba as long as tama ang optical power input ng ONU mo, as long as tama ang pag-implement mo ng fiber optic cable mo, wala tayong magiging problema niyan. Ang mahirap lang sa mga taong maliliit ang utak, yan usually ang sinasabi. Alam niyo bakit? Kasi sinasabi nila habang tumatagal, pumapangit yung FBT. Hindi naman sa ganon, mga bro. Nasa tamang design at tamang implementation at ang tamang troubleshooting. Kasi nagsimula yung FBT design is nanggagaling yan sa Mindanao, nanggagaling yan sa Pagadian, at nanggagaling yan sa first bootcamp na sinalihan ko, which is isa sa mga topic ko yung paglabas ko ng FBT design, which is yung bus topology. Ang problema sa mga taong hindi nakakaintindi at sa mga taong pilit pinagmamayabang nila yung star topology nila kasi madali lang. Ilalagay mo lang yan, marunong ka lang mag-addition tsaka subtraction, takbo na. Unlike dun sa FBT, dun sila nalilito. Dahil ang FBT is by percentage yung optical splitting ratio. So, nagdidepende kung ilang porsyento ang ilalagay mo at kung ilang inputs bago mo lagyan bago ka makapag-decide ng optical ng ratio. Bago ka makapag-decide kung anong ilalagay mo na percentage or di kaya ratio ng FBT coupler. Now, yung iba naman, kaya sumasakit ang ulo nila, hindi nila alam kung paano patatakbuhin, kung ano ang functions ng mga wavelength. Dati kasi, nung pagkalabas ko ng FBT, alam na nila kung ano ang wavelength na kailangan.
Ang hinahanap nila or ang nabili nila is dalawang FBT, dalawang wavelength lang, which is yung 1310 tsaka 1515. Now, masasabi ko sa inyo, first is talagang gagana yan. Na-explain ko na ito sa siguro last 2 years bootcamp sa Malaybalay Bukidnon. First is gagana talaga yan. Kasi later siguro or siguro mga ilang araw mula ngayon pag mabakante na ako, medyo busy pa kasi. So, gagana yan. I-explain ko sa inyo kung bakit nasasabi kong gagana. Pero in the long run is magkakaproblema talaga yan. Sa dahilan na hindi, ang binili nilang FBT is hindi kumpleto yung wavelength. Ang binili nilang FBT is yung 1310 lang at 1550, which is pang cable TV lang, no? Once kasi magka-problema, magkaka-high loss, hindi lalabas agad yung problema, hindi magre-red loss yan. Ang nangyayari kasi is magbe-blinking phone lang, no? Yun, sana na-explain ko na sa inyo, pero ito is parang intro lang natin to. Sinagot ko lang yung nakita kong post. Sinagot ko lang dahil yun nga, hindi ko rin ma-explain maayos sa kung magko-comment lang ako. Although hindi naman, minsan nagpapatawa lang tayo, pero may may laman talaga kung bakit tayo nagko-comment. Saka marami pang simula paano bumili, paano nai-explain lagi natin yan sa mga bootcamps na every year, which is sa Bukidnon, yearly yan. Parating na naman yung March saka April, siguro doon na naman papasok yung bootcamp natin. Kasama ko yung mga matitinik sa Microtech, like nila si Sir Chavez, sila ni Tristan Ladole, at saka si Sir Pio. Anyway, pag ako na may mabakante, gaya ng napausapan namin ni Lucky Flores, dahil maglalabas kami ng mga tutorials or di kaya online discussion para at least naman mailalayo natin or maiwasan natin yung mga wrong information na naibibigay sa ibang nagko-comment, nagre-reply, lalo na magre-reply ng PMO ko. Actually, ang mga tulong naman, hindi naman kailangan lahat babayaran, hindi naman kailangan lahat may bayad. Doon ka naman sa page or sa groups namin, makakapag-receive ka rin naman ng tulong na walang bayad. May mga suggestion na yung iba ay tama, or may mga suggestion na galing sa amin mismo, sa akin, kay Lucky Flores, mga tauhan niya, mga marunong na yan regarding FBT, at alam pa nila din kung ano ang bagay na bibilin, mga kailangan na bibilin mo para makapagtayo ka ng sarili mo or bagong network mo from OL. Kung galing kang Mediacom, gusto mong mag-upgrade into OLT, alam nila paano mag-guide, at saka may mga benta rin sila. Well anyway, yun lang naman kasi minsan yung iba na misunderstood nila, lalo na sa mga comment, lalo na kasi di natin maiiwasan yung mga kaibigan ng lanin natin, yung nasa groups, maglulukohan. Pero seryoso, ang FBT tsaka PLC or LCP type, yung tinatawag nilang mother nap, pareho lang sila as long as makapagbigay ka ng tamang optical power requirements sa lahat ng klaseng ONU. Sa ONU kasi depende din sa mga klase ng ONU. Like for example, si Huawei 5B5, may certain requirements yan sila from negative 2 to negative 27. Pero hindi naman natin sinasabi na sagarin mo yung negative 27. Siguro meron kang design na susundin, kagaya sa amin, sumusunod kami ng negative 18 or negative 17. Kasi kung
kung palalakasin mo masyado yung output ng knob box mo, sayang din naman ang optical power, di ba? Kaya dapat may susundin kang design, which is carry lang niya yung mga allowance na kailangan nating ilabas papuntang OE nyo sa client side, na hindi naman natin pwedeng sagarin kadahilanan sa labas hindi natin alam, magkaka-high loss ka, hindi naman agad-agad mapuputol. So may certain allowance siya para naman na kahit pa naman mag-high loss konti sa labas, hindi siya bibitaw doon sa OLT mo, no? Anyway, that's for today, and then siguro by next week pagkatapos ng mga lakad ko, magsisimula na ako ng discussion natin, or di kaya online, online discussion na ilalagay natin either dito sa Facebook, sa YouTube, or kahit saang platform na yan, ilalagay natin yan. At least naman, kunting tulong sa mga kapatid natin na magsisimula pa lang or nagsisimula pero in the wrong way. Gusto natin makatulong para ma-correct nila, para makapagbigay naman sila ng tamang serbisyo dun sa mga client nila. Hindi yung nag-YouTube ang pinapanood nyo, mali-mali naman ang pinapanood, ang tinuturo. Unlike dun nga, for example, may isang may isang nagvo-vlog, I don't know kung nasa isip ba niya ang binablog niya. Tsaka pag ikaw na may magsasuggest, nagagalit, naiinis, no? At least mabibigyan natin sila ng tamang mai-vlog nila, hindi yung puro mali, no? Well, siguro nga sana lang, kasi pupunta pa kami ng Cebu. After ng Cebu, pupunta pa ako ng Dumaguete, which is may konti tayong project doon. And then siguro after nyan, sa mga lakad ko, makagawa na tayo ng makapagbigay na tayo ng konting kaalaman regarding sa FBT. Actually, nag-focus ako sa FBT kasi diyan tayo galing, diyan tayo nagsimula. At marami na rin tayong natutulungan. Nagpalit from wireless into fiber. Aminin nyo man o sa hindi, pero isa sa FBT ang nakatulong sa inyo. Kaya sana naman bigyan nyo naman ng konting respeto sa FBT, kasi malaki ang tulong na naibibigay nito sa inyo. Aminin nyo man o hindi, marami dyan ang nakinabang sa FBT na design. Maraming salamat at magandang hapon.